lahat ng dahilan kung bakit ka nakulong is masamang tao ka na. Hindi. Kaya yun ang gusto kong ipananaw sa mga tao na nakakakilala sa porket nanggaling ng kulungan, ganito na siya kasama, ganun hindi. It's a way for that person to be a better person. Kung good na siya nung bago siya pumasok, she is now much more better person. Katulad mo, you are now a security guard, no? Yes. Mag-iisip ngayon yung mga viewers natin, paano nangyari yun na dating artista, biglang naging security guard? Paano nga ba? Bakit ka naging security guard? Sabi daw kasi nila pagka dating artista ka, madalas naliligaw ka na ng landas, di ba? Na pupunta ka sa mga mabababang lipad, ganyan. So, yung pananaw ko po kasi, yung mga napag-aralan ko sa loob, yun, hindi dahilan yan para maging struggle mo sa life. Mas maganda yung gumawa ka ng paraan mo na sa magandang paraan, kahit pa paano kumikita ka na maayos. Gusto mo magkaroon ng sariling service? Yes, motorsiklo ba gusto mo? Opo, kasi pagka pwede na pong lagyan ng sidecar yun pagka wala na po ako sa Yan sa likod. Ganyan ba gusto mo? Kahit ano po, basta may service lang po. Talaga? Opo. Ayan, sa'yo na yan. Ay! Congrats! Regalo ko sa'yo. Ay! Thank you po yan! Oh my God! Brand new na motorsiklo. Para sa'yo. Sa akin talaga to. Sa'yo! Kaya mga gamit mo na yan. My God! Ito naman ang dream nyo, di ba? Magkaroon kayo ng service. Kaya may free na helmet, may free registration na, wala ka nang iintindihin. May lisensya ka naman siguro. Asawa ko po meron. Kasi yung husband mo may Oh my God, thank you po, thank you so much. Tutuwa ako. Ano to, simula ito ng journey ni Bridget para sa isang panibagong buhay, pagharap sa hamon ng buhay. Kasama mo kami ron. Thank you po, thank you. Inilunsad ng Seiko Films bilang sexy star si Bridget De Hoya sa pelikulang Kangkong. Dahil uso noon ng mga ST movies, naging instant hit ang pelikula. Bago ito, lumabas din si Bridget sa pelikulang Gigil. Nakakadalawang pelikula pa lang si Bridget, napilitan na siyang talikuran ang pag-aartista dahil sa mga personal na problema. Pagkaraan ng ilang panahon, biglang naging laman ng balita si Bridget noong 2018 nang arestuhin siya ng PNP dahil sa pinagbabawal na gamot. Pagkaraan ng 4 na taon sa kulungan, na-dismiss din ang kanyang kaso dahil sa kahinaan ng ebidensya. At ngayon, muling nagsisimula si Bridget sa pagsusulat ng panibagong yugto ng kanyang buhay bilang isang security guard. Nandito tayo ngayon sa Angeles, Pampanga at naghahanap po ako ngayon ng motorsiklo na pwede kong ibigay kay Bridget para magamit niya sa pang-araw-araw. At ito, magtanong tayo rito. Hi, hello! Hello! Magandang umaga. Yes, good morning po. Ano bang mga motorsiklong pwede namin bilhin dito na pariregalo ko kasi sa isang kaibigan natin? Ito po sir, yung mabenta po namin ngayon sir na RS, na po ito sir. Ang price po niyan is 42, makakalis po tayo ng 2,000 discount po. Free helmet po siya, then 3 years registration na po sir. O yan, kukunin ko na yung motor. Itong bayad. Sir. Yan. So, bibilangin Sige, natin sir. bilangin mo na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I received 40,000 sir. Okay. Sige. So, ang gagawin natin, hihinala ko ng resibo na Yes, na-receive nyo, tapos pa-deliver ko na lang yung motorsiklo mamaya. Yes, sir. Para surprise sa kanya. Okay po. Hi, Bridget! Hello po, Kuya. Hi! Julius. Hello! Hello! po. Kamusta ka How na? are you? Okay naman po. Papunta ka na ng work? Yes po, pasok po tayo. Ay, thank sir. you, thank you. Ito na yung pinaka-area na po. Sa lahat-lahat na po, nandiyan na po yung kama, nandiyan na po yung
dressing room, Dito na lahat. all-in-one, banyo, and kusina po. Kasi po kami nagluluto. Oo. Yan na po. So, it's a simple life. Gano'ng katagal na kayo rito? Medyo mga, yun po, 5 months mostly or 6 mga 5 months na. Opo. At ito yung uniform mo. Yes po. Dahil security guard na po siya ngayon. Papunta ka na ng work, no? Yes, sir. O Papunta sige, na po samahan ako. ka namin. Sige po, sir. Ha? Ayan! Wow! Ano? Ready na? Ready for work? Guys, kasama na natin ang dating sexy star na si Bridget De Hoya. Bridget, kumusta ka na? Ito, sir. Okay lang naman po. Oo. At ngayon nga, kitang-kita naman natin, guys, no, na siya ay isang security guard. Pero si Bridget ay dating sexy star, no? Yes, sir. Lumabas ka sa mga pelikula ng Seiko. Mga ilang pelikula ba nagawa mo? Mga dalawa po, sir. Dalawa lang. Tapos huli kitang napanood doon sa interview ni Corina kung saan nasa loob ka ng kulungan. Yes, sir. Gano'ng katagal ka nakulong? 4 years po yun, sir. 4 years. Yes, sir. At anong kaso mo nun? 11-12 po. No bail. No bail. Yes, sir. Pero nakalabas ka ngayon. Yes, sir. Bali, yung kaso po kasi na yun, dinaban ko po. Ang gusto po kasi ng mga pulis, kung gusto ko daw lumabas na mas maaga, 1 year, umamin daw po ako sa kaso. Eh sabi ko naman po, bakit ako aamin sa kasalanan di ko naman nagawa? So, pinaglaban ko po yung karapatan ko para makalabas po ako malinis. Ang kasong yan ay may kinalaman sa illegal drugs. Yes, sir. Siguro bago muna natin pag-usapan yung tungkol dun sa paglabas mo sa kulungan, ano ba yung nangyari? Bakit ka inaresto? Paano ka nahuli ng mga pulis? Yung storya po kasi doon, sir, may kinukuha po sila sa may Block 2. Eh, yung area ko po is Block 4. Tapos yung isang pulis po doon, kilala po ako sa Kapitolyo po siya nakadistino. Eh, yung time na may mga problema nga po ako sa mga bata, eh, nandun po ako nakilala. Kaya kinakilala po ako ng isang pulis, ang sabi nga po niya, yan si Bridget, mapagkakakitaan natin yan, sabi nga gano'n. So, akala po nila may makukuha po sila sa akin. Kaya yung nangyari, tinaniman po nila ako. Ano ka tinaniman? Nung katatapos ko lang po kasi magtanghalian nun, so malinis na malinis po yung lamesa sa may kwarto po. Tapos nung dumating na po yung mga pulis na yan, pinalabas po kami ng kwarto. Paglabas po namin, yun na nga po, sila na po yung pumasok din sa loob ng kwarto na yun. Tapos, bigla po kami pinapasok din ulit sa kwarto. Tapos sinabi nga po nila, nasa amin daw po. Tapos doon na po nagkaroon ng mga video-video. Ano mga nakita mong drugs na nakalatag doon sa labesa? Hindi ko na po hindi ko na po masyadong matandaan kasi ang dami po talaga nakalagay sa lamesa eh. Talagang puno yung lamesa ko. Tapos punong-puno na ng pulis yung Opo. bahay mo. Yes po. May mga media na rin. Nakasama. Bali, hindi siya totally media, sir. Parang sila-sila lang din po. Sila lang. Pero gumagamit ka nun? ng Ay, drugs? hindi po, sir. Kasi lumabas, Bakit na-associate sa'yo yun? hindi ko lang po alam kasi yung lang po siguro yung kwento po sa akin ng mga ibang kasama ko sa loob ng kulungan is nakakota po dapat sila ng huhulihin. Pag hindi po nila nahuli, kailangan makagawa sila ng paraan para yung ibibigay po nila sa boss nila maging nila, maging parang sa kanila yun, favorable, parang gano'n. Pero bakit ikaw? Of all? Ba't ikaw ang tinarget? Gawa na nakilala po kasi ako na dating nga pong artista, kala nila may pera pa ako, mapagkakitaan, may matutubos sila, gano'n. Parang ransom ka, parang gano'n. May boyfriend ka ba nung time na yan? Parang gano'n na rin po. Sino yung boyfriend mo nun? Po na siya, hindi naman po siya totally boyfriend, parang nakasama lang po sa area na yun, na naghahanap po ng bahay na mauupahan. Magkasama kayo sa isang bahay. Hindi po, nagpasama lang po ako sa kanya nun. Siya ba hindi ko magamit ng drugs? Hindi ko lang po alam. Hindi mo alam. So, gaano katagal kang nakulong? 4 years po. 4 years. May biro-biro yun ha. Matagal din yun.
Kamusta yung naging buhay mo sa loob ng kulungan? Dami kong nalaman, nakilala, tsaka natutunan. Unang-una sa lahat yung natutunan. Ah. Tapos naging lalong malapit sa Lord, kay God. Ah. Tapos yun, naging mas madiskarte sa loob kasi yung pag nasa loob ka, hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka pwedeng gumawa ng paraan para kumain sa isang araw. So doon ko natutunan yun. Gaano kahirap sa loob? Sobra. Ano? Ano mga hindi mo makalimutan na mga Sa loob experience ng mo sa loob isang ng kulungan? araw po kasi isang beses lang po kayo bibigyan ng pagkain. So kayo na pong balang gagawa ng paraan para makakain kayo ng 3 beses sa isang araw. Pero yun nga po, dahil mabait nga po yung mga kasama namin na jail guards, which is nagpapasalamat nga po ako sa kanila. Dahil kahit pa paano, minsan nandun na po yung binibigyan po kami ng extra ng pagkain, na kahit pa paano. Tapos kung may mga dalaw, ganyan po. Oo. Tapos nakikilala ka rin ng ibang mga kasamahan mo. Kilala po ako dun sa area Alam yun. nila artista ka? Opo. So anong ginagawa mo pag nandun ka sa loob? Nagpe-perform ka rin ba para sa kanila? Nagagamit ka rin ba ng mga jail officers para... Hindi ano? naman po. Normal life pa rin po. Normal person pa rin po sa loob. Kung ano yung trato nila sa akin, parang normal lang din po. Makipag-usap, ganyan. Pero performing, wala naman po. Pero pagka may mga occasions na, halimbawa, yung mga Christmas party, ganyan, puros mga halos lahat po kasi. Lahat po kayo dapat. Bawal po kasi yung isang tao lang pupunta, ganyan. Lahat talaga. Sinubukan ka bang hingan ng pera ng mga pulis na nang huli sa'yo noon? Yes po. Anong hinihingi nila sa'yo? Para daw, sa bill daw po yun eh. Tapos nung nakita ko nga yung papel ko, na binigay po sa akin ng mama ko, no bill po yung nakalagay. So sabi ko, bakit niyo sasabihin sa akin na ako magbibigay ng pera sa inyo? 63,000 yung hinihingi sa akin para makalabas lang ako. Nakalagay dito sa papel ko. Pinakita ko sa kanila na mismo nakalagay is no bail. Ako gusto ko lang liwanagin para na rin sa kapakanan ng mga viewers natin kasi baka nagdududa sila, iniisip nila, bakit naman siya yung tatargetin ng mga pulis kung wala siyang bahid ng paggamit ng pinagbabawal na gamot. So categorically, ano ba talaga ang totoo? Gumamit ka ba ever ng drugs sa buhay mo? Ay, hindi sir. Wala talaga? Hindi ka ba din-drug test doon? Siyempre, para malaman kung Nag-drug test po ako tapos lumabas po negative. negative. Kaya lalo po lumakas yung loob ko na Oo. ipaglaban yung kaso ko. Lumabas po akong acquitted at saka dismissed case. Dismiss. Set up pa nangyari. Yes po. Hindi ka na nag-file ng case doon sa mga humuli sa'yo? Hindi na po, sir. Hindi na? Pero nung bago-bago pa lang po ako na nasa loob, sobrang laki ng galit ko. Bakit? Sobrang laki ng galit ko kasi nandun na yung masisira yung mga ano ng mga bata. Tapos, sabi ko sa sarili ko, pag nalaban ko to, magka-counter affidavit ako. Pero nung habang tumatagal ako sa loob, na-realize ko na hindi tama na gumanti ka sa kapwa. Hayaan mo si Lord nang gagawa nun. Kumapit ka sa Panginoon yung mga panahon. Yes, sir. Kaya nung mga how many years na po ako, siguro mga 2 years and a half, doon na po makikita niyo naman po sa ng record ng mga Pampanga Provincial Jail. May mga nakulong na po na mga polis doon. Kumbaga, yung tinawag po nila ng mga ninja cops. Sila po yung isa sa mga kasama din po sa mga pinagagawa po nila sa mga tao na sineset up po nila. Kahit alam naman nila na wala namang kasalanan, hinuhuli nila. Nakulong yung mga yon. Yes, sir. Nasa 174 na po sila. Anong naramdaman mo nung time na nahuli ka kapag iniisip mo yung mga anak mo? Ano naglalaro sa isip mo? Noong mga time na yun, sir, syempre nandun na yung
naglaro sa isip nila, ba't nagawa ni mama ganito? Ba't nagawa ni mama ganyan? Sa tagal nga naman po na hindi kami nagsama-sama. Tapos, hindi ko naman po sila masisisi kung meron man po nakasira or meron naman pong naging masamang ano sa kanila. Pero nung time na nagkita-kita na po kami, naliwanagan naman po sila. Pero habang nasa kulungan ka, nagkaroon ba ng chance na makita mo yung mga anak mo? Dumalaw ba sila? Ay, hindi po. Pinakiusap ko po kay Ma'am Corina na sana wag dito. Please lang wag dito. Huwag dumalaw yung mga bata ron. Kasi unang pagkikita po namin, nasa likod po ako ng rehas. Ang pangit naman po. Ayaw mo talaga. Kaya ako na po yung, kumbaga yung, si Lord na rin po yung siguro yung gumawa ng way. Gawa ng, nagkausap-usap kami paglabas ko through Facebook, video call. Buhay pa yung tatay nila nun. Tapos nagkausap-usap kami na sabi ko pa nga is, within this year is pupuntahan ko sana sila. Which is ano yun, 2022. Eh, sa kasamang palad nga po is na wala na po yung tatay nila. October 16, 11 pala. October 11 ang pinuntahan ko po sila. Yung tatay nila is dati ring aktor, di ba? Yes po. Nakasama mo sa pelikula. Yes po. Habang nasa loob ka ng kulungan, pag naiisip mo yung mga anak mo, paano mo pinoproseso yun sa isip mo na hindi mo nakikita yung mga anak mo? Hanggat maaari, sir, linalakas ang kulog po yung loob ko eh. Pero hindi mo pa rin po maiwasa kasi pagka oras na ng gabi, tulog na ang lahat, darating po yung oras na iiyak at iiyak ka. Dahil, ano mga naiisip mo na? Sana okay lang po sila. Sana mapatawad nila ako dahil sa pang-iiwan ko sa kanila. Sana, daming sana. Pero lahat naman po yun nasagot. Nung nagkita na po kami. Nawala lahat. Ilang taon sila nung nagkahiwalay kayo? Panganay ko po si Miguel, 10 years old po. May isip na rin, no? Eh ngayon po nasa 22 years old na po siya. 10 years old si Miguel, si Jason was 9, and then Michelle was 8. And then yung bunso ko po is 2 years old po na. So nakalabas ka after 4 years, kamusta yung una yung pag-uusap ng iyong mga anak? Paano mo i-describe yun? Wala pong sumbatan na nangyari. Lahat po ng hiningi ko na mayakap ko lang sila. Lahat. Actually, pagdating ko, yakap agad yung nangyari. Walang usap-usap, yakap agad. Tapos yun, nag-iiyakan na kami. Kaming apat talaga, parang group hug talaga siya. Tapos, yun, dun na po nag-upisa yung questions na ganito, ganyan. Tapos, nothing bad naman po. May halong tawanan na rin. Ano pakiramdam na mayakap mo muli ang iyong mga anak? Sobrang happy. Masaya. Ano reaksyon ng bunso? Nakita ka? Happy din po. Yumakap po siya ng Umakap maigpit. din, ha? Would you say na isa yun sa mga pinakamasayang eksena sa buhay mo? Yes, sir. Super. Kasi hindi naman po nabibili yung mother's love. Yung kasiyahan na mayakap mo yung mayakap mo yung mga anak mo sa tagal-tagal. It's been how many years? 13? Tapos yun yung kauna-unahan na makasama mo ulit sila. Sobra. Sarap ng pakiramdam. Balikan lang natin ang konti nakaraan mo, no? Para sa mas masaya-saya naman ang mga kwento ng buhay. Ikaw pa American citizen ka daw? Yes, sir. Paano ka naging American citizen? I was adopted by my grandmother who lives in Washington State, not DC, State. Okay, Washington State, yeah. Yeah. And you were how old nung in-adopt ka niya? I was about 5 years old when I got there. Pero baby pa lang po ako, na-adapt na po niya ako. So naglalakad na po siya ng mga papers. And then 5 years old, I got to America. And I stayed with her and studied in
elementary school there. And then, what happened? And then my mom got lung cancer, stage 4. So, nobody was... When you say mom, that's your lola? Yes po. Okay. Because I was adopted by her and I had a birth certificate as a U.S. citizen named by her. So, yun nga po, parang naging biological anak niya na po ako. Kaya tinawag ko na po siyang mom. Okay. Tapos I stayed there for about 8 years and 13 years old I came back. Bakit ka babalik? Kasi po wala na pong mag-aalaga sa akin doon. Kasi may sakit nga si... Opo, may sakit na po si mama ko doon. Yung mom ko. Oo. Paano siya nagpaalam sa'yo? She said that I had to stay here in the Philippines and she couldn't take care of me anymore because it's been like months before I went back to the Philippines. She was staying in the hospital most of the time. So, di kami totally nagkakasama-sama sa bahay. Tapos yung kumare lang po yung nagbabantay sa akin. Kaya sabi nga po niya is, you have to go back to the Philippines. You need to stay with your real mom and your grandma. They will take care of you. As for me, I can't take care of you anymore. And I have to go back to the States. Basta alagaan mo yung sarili mo. Yun yung pong huling sinabi niya sa akin na hindi ko makakalimutan. Anong pakiramdam mo nun? Siya yung nanay mo, di ba? Na tinuturing. Yung time po kasi na yun, parang, alam pa kasi hindi pa shocking eh. So parang okay pa, akala ko magpapaalam lang siya, tapos babalik din po siya, magpapagamot lang, ganyan. Tapos kukunin din niya po ako ulit, ganon. And then, recently around 2010, nung nalaman ko na she was gone. Paano mo tinanggap yun? Sakit, super. Kamusta yung naging buhay mo sa nanay mo? Yung totoong nanay mo? It's a big trial. Because? Because I never grew up with her and hindi ko totally kilala yung ugali ni mama. Sinasaktan ka ba niya? As a child being minsan matigas ang ulo, ganyan. Opo, nandun na po yun sa kumbaga, mother's discipline naman po. Ganun lang, normal. Wala namang parang naabuso ka o ano, walang gano'n? O meron din? Wala naman po mga ganun. Was it a happy, was it a happy adolescent life with your mother? Or I wouldn't say it was happy. I would say it was in between. in between lang? Yes. But you are happier in the US, I'm sure. I was really happy in the US because I was with my mom and I had friends there and nandun na yung naramdaman ko talaga yung love as a mother. Naramdaman ko talaga siya. Kasi sa totoong mom ko kasi let's just say it's 50-50. 50-50 chance of love. Buhay pa ba siya? Yes. Nagkikita pa kayo? Apo. Okay naman kayo? Okay naman po kami. Recently, nag-uusap-usap but hindi totally like mother and child conversation. Paano ka napunta sa showbiz? Ilang taong ka nung na-discover ka? I was only 14 back then. So, like I said, it was a big trial for having a mother like her. Hindi nakayanan ng stepfather ko buhayin yung mga kapatid ko. So, I had to quit school. So, I'm a second-year dropout. And then, nakapag-work ako. Si mom ko mismo yung nagpasok sa akin sa pagsasayaw sa bar. So, yun. At 14, ha? So, na-discover ako sa Mystic, Quezon Ave. So, yung isang, dresser doon, siya po yung, may kapitbahay na cameraman. Tapos, yung cameraman po na yun na nagpasok sa akin kay Sir Robbie. Robbie Tan. Yes po. Ano mga sinabi niya sa'yo? Gagawin kitang baby Osang. Because kamukha mahawig mo no? Yes Si po. Osang. Yun po yung first time na talagang nasabi niya sa akin, gagawin kitang baby Osang. Sabi niya. Tapos, yun na po, nandun na yung mga dyaryo,
Tapos mga magazines, doon na nag-umpisa po lahat yun. Pictorials. Oo. Tapos parang naging favoritism yata. Ganon. Naging favorite ka ni Robbie. Opo. Sino ba kasabayan mo? Si Lini Jacinto, pero nauna po ako ng mga 1 month kay Diana Subriri. Oo. Sa ka-movie ka agad? Yes po, introducing po ako sa Gigil. And then naging bida po ako sa Kangkong. Sa loob po ng 1 year lang po ng kontrata ko sa Seiko. Naging 2 movies po. Sa Kangkong, anong role mo doon? Okay, sa title, look, Kangkong. Yung storya po kasi Wala ako, nagbebenta ka ng Kangkong. Hindi po. Ay, hindi. Ano? Ano po siya, real, true story po ng life ko na linagyan po ng konting twist. So, naging comedy po siya. Okay. Real life story ko na from the US, came back to the Philippines, and then had an crash on a tricycle driver, which is a pari pala. Okay. And then, yun nga po na parang pinipilit ko yung pare na mahalin ako, ganyan. Habang nandun kami sa may kangkungan, ganyan. Okay. So, doon kayo sa Kangkungan. Yes, sir. Naglalabing-labing ni Father. Ganun, no? Yes, sir. So, kasama ko po doon sila Ma'am Odette Can, Jericho Rosales. So, first movie is Gigil, Kangkong, tapos wala nang sumunod. Dala na po. Bakit? Ayun nga po, like I said, hindi po naging maganda yung ng mama ko sa akin. Kaya, mas maganda po yung huminto na lang po ako ng time na yun. Pero nakikilala ka na nun, di ba? Nung inintroduce ka sa Kangkong. Yes po. So supposedly, dapat yun yung pinaka-unang-unang mong movie from a series of mga sexy movies. Yes po. Bakit? Ganun ba kabigat yun, yung problema para tumigil ka? Yes, sir. Medyo private and personal na pong problema po kasi. Money ba to? Something about money? It's about money din na rin po. So, dun, ang may problema po is family. Paano mo sinabi kay Robbie yun, na ayaw mo na? Ay, alam po nila, sir. Alam po nila kasi on the set, mismo director ko na mismo yung nagsabi rin sa akin na mas maganda nga talagang huminto na lang ako. Gano'ng kabigat yung problema? Yes po. Alam po ni Sir Robbie yun kasi may mga kasama po akong mga lightman na nakakuha po ng mga pictures ng mga ginagawa sa akin. Kaya pumayag na rin po si Sir Robbie. Medyo vague, hindi ko masyadong maintindihan. Parang na-abuse ka ba ng ano? Parang ganun po. And you would rather not talk about it, Yes, no? po. So I respect that, no? Anong ginawa mo after nun? Paano ka naging busy? Bali, nakilala ko nga po yun doon si Miguel Moreno po. Tapos, Hindi yun na sa Kangkong mo siya nakilala? Ay, O hindi, after na? after na po Okay. yun. Madalas, Artista rin to, di ba, si Miguel? Yes, po. Tapos, Tapos yun po nagpakasal lang. ba kayo? Ay, hindi po. Hindi. Nagsama kayo? Nagsama lang po. Tapos nagtayo po ng maliit na business which is buy and sell. Buy and sell ng mga kotse. Ngayon, buy and sell na ng mga motor. Kumusta naman ang buhay? Ma-controversial pa rin po. Dahil, ano nangyari? Ayun nga po, yung mga bata, dinayo sa akin. Tapos, a lot of things. But, ngayon, na-realize ko naman po na tama lang po siguro na talagang inalis sa akin. Bakit? Ano bang kasalanan mo? Hindi naman po ako yung may kasalanan. Tama lang po na sa kanya na lang po napunta yung mga bata kasi katulad po ngayon, nung huling nakita ko po sila is nagbabayan sila po sila ng mga motor which is okay na po sa akin na sila na yung nagmana. Sila na yung nakakuha ng mga pagbabayan sila nila, ganyan. Tsaka hindi ko rin po sila kaya talagang buhayin. From my side. Mas kaya silang buhayin ng side ng father nila. Pero bakit kinailangan nyo maghiwalay? Anong dahilan? Wala na po yung respect sa isa't isa. Nagkakasakitan na kayo? Yes, sir. At nakikita ng mga bata yun? Yes, sir. Paano mo ini-explain sa kanila yun? Pag nagtatanong sila, bakit gano'n? Yung mga panahon po na yun kasi hindi ko na po matandaan kung paano ko po na ipapaliwanag sa kanila. Pero ngayon pong latest na lang po is okay naman po kami. Ibig sabihin, hindi po ako sinira ng tatay nila sa kanila.
But you were lost nung time na yan. I was. But I still had my two own feet. I had to stand up. Anong nagiging outlet mo nung panahon na malungkot ka at problematic ka sa family life? Focus on work. I was a tourist guide before. Saan? Sa Angeles. And then Makati, city guide. Ah, So, yun. Dun ako na-discover sa mga pagtuturist ko. Doon ko rin nalaman yung naramdaman ko. Yung karamdaman ko. Kasi yung dalawang mag-asawang Arabo, sila po yung tumulong sa akin. Para ano magamot itong ako. karamdaman na to? Yung nagkaroon po ako ng breast cancer, stage 2. How would you describe yung journey mo na yun? I was alone. And I was not with any family members. They did not know I was undergoing chemotherapy and I was getting thin, really, really thin in just 1 year, from 40 waistline to 23 waistline. So, 1 year and a half akong nagpapakimo, which is sobrang laking pasalamat ko dun sa mag-asawa na yun dahil sila yung tumulong sa akin. Boss mo yung mga yun? Yes, sir. Gaano katagal ito? I just discovered it when I was around 2014. 2013, 2014, ganyan po. That was after you were arrested or before pa? Before po. Before pa. Ano mga naglaro sa isip mo nung sinabi sa'yo na meron kang breast cancer? Mga Stage kids 2. ko po. Kids ko po. Unang-unang pumasok sa isip ko yung mga bata. Paano na sila? Hindi ko pa sila nakikita. Please God, wag naman. Puros ganon. Tapos, yun. Lakasan mo yung loob mo. Yun lang lagi sinasabi sa akin nung kasama kong Arabong babae. Lakasan mo lang yung loob mo. Kakayanin mo yan. Sabi ganon. So, nung time na na-arresto naman po ako, is andun na po ako sa stage of recovery. Kaya nung nandun po ako sa Corina Sanchez, is wala po akong buhok dito. Halos sa likod. Yes, yes. Yun po. Okay. Nakikimo ka pa nun? Patapos na? Patatapos lang po. Tapos, yun yung inano nila na may mga wigs daw dun sa bahay, ganyan. Tapos napagkamalan pa nga daw po na asset, ganon. Sabi ko, no, hindi ako asset ka ako. May mga wig ka. cancer ako, kaya ako may wig ka kung ganon. Asset kasi nagbabago-bago ka ng anyo Yes dahil po. sa wig mo. Ay, sabi ko, hindi ko alam yung mga sinasabi yun. Sabi ko pa sa mga polis. Tapos, yun nga po. Hindi ka nag-try na, syempre, since nagkaroon ka ng health scare, hindi mo sinubukang kausapin yung mga anak mo? Nakausap ko sila 2016. After na Natatandaan ko po yan, 2016, nakausap ko yung tatay nila, tapos pinakiusap ko na makausap ko lang sila. Through Facebook pa po yun na dumaan ako sa kanya. Tapos binigay niya yung number, nakausap ko sila, nakausap ko siya, yung mga bata, pa isa-isa. Tapos sabi ko, kilala niyo pa ba ako? Oo naman ikaw naman paano hindi ka namin makikilala? Ikaw yung naglabas sa amin. 9 months mo kami dinala sa tiyan mo. Sarap sa pakiramdam. Nakakatawa na after how many long years, alam pa nila. Oo. In fairness din kay Miguel, di ba? Hindi naman magiging gano'n ang pananaw ng mga anak mo kung hindi maganda yung mga sinasabi niya. Yes, sir. Kaya malaki rin naman yung naging pasalamat ko kahit na may mga ups and downs kami ng time na yon, hindi pa rin naman naging sa mga bata. Nakapag-asawa ba siya uli ng iba bago siya namatay? Yes po. Nakapag-usap pa kayo bago siya pumanaw? Yung paglabas ko po noong April 29, mga around May po yun, birthday po ng anak ko, kung natatandaan ko, is nakapag-usap po kami through chat, video call. Tapos yun nga po, nakausap ko yung panganay ko. Kumusta naman? Okay naman po, nandun na yung, may galit na siya ng time na yun, yung anak kong panganay, kasi akala niya ganito, ganyan. Tapos sabi ko, papasyalan ko kayo para paliwanagan ko sa inyo. Yun na yung nagkaayos-ayos na Yun na kayo. po. Siyempre, may stigma yan eh. Ang society, pag nakita ka, ang tingin sa'yo ex-convict. Mga ganon, di ba? Kahit hindi ka naman convicted. Yes, sir. Galing ka sa bilangguan. Iba yung tingin. Sa totoo lang, iba yung tingin ng mga tao kapag nanggaling ka sa kulungan. So, paano mo hinarap yung ganong challenge? Unang
po kasi sa FB masyadong social media, masyadong maraming bashers, comments na halos hindi naman nila kilala yung tao is ginajudge kagad. So, hanggat maaari, hinarap ko yun. Gumawa ko ng sarili kong vlog, tapos gumawa ko ng sarili mga videos na this is me now. Don't judge. Don't judge the person just because of the past. And don't judge because nanggaling lang siya sa likod ng rehas. Hindi lahat ng mga nakakulong tulad ng sinabi ko nun na kay Ma'am Corina, hindi lahat ng nakakulong may kasalanan. So it's God's way of maybe putting someone in that situation. Maybe naliligaw na siya ng landas or nakakalimot na siya. It's God's way kung bakit ka nandun. So hindi lahat ng dahilan kung bakit ka nakulong is masamang tao ka na. Hindi. Kaya yun ang gusto kong ipananaw sa mga tao na nakakakilala sa porket nanggaling ng kulungan, ganito na siya kasama, ganun hindi. It's a way for that person to be a better person. Kung good na siya nung bago siya pumasok, she is now much more better person. Katulad mo, you are now a security guard, no? Yes. Mag-iisip ngayon yung mga viewers natin, paano nangyari yun na dating artista, biglang naging security guard? Paano nga ba? Bakit ka naging security guard? Sabi daw kasi nila pagka dating artista ka, madalas naliligaw ka na ng landas, diba? Na pupunta ka na sa mga mabababang lipad, ganyan. So, yung pananaw ko po kasi, yung mga napag-aralan ko sa loob, yun, hindi dahilan yun para maging struggle mo sa life. Mas maganda yung gumawa ka ng paraan mo na sa magandang paraan, kahit pa paano kumikita ka na maayos. Yung pagsisecurity na to na ko sa mama ko. Kasi security na siya ng una. Tapos sabi ko, pasok ako. Tapos yung kapatid ko ganun din. Supervisor na siya ngayon. So, yun. Anong training ang pinagdaanan mo para maging gwardiya? ROTC. Oh my God. ROTC. Very unforgettable. Dahil? Hindi naman po ako nag-aaral ng criminology, but still yung pinagdaanan ko, parang mas malala pa po yung mga pinag-aralan ko kaysa sa yung nag-college ka ng criminology. Ano katagal yun, yung training? Mabat lang naman po ng mga ilang buwan. Ilang buwan 2 na? or 3 months po. Ano yung first duty mo as security guard? First duty, supermarket. Supermarket. Yes. And then, second duty would be whole compound of Infinity. They call it Infinity. Yun, dun po yung naging duty ko. Kung saan kumakain sila Wendell Ramos, si Sir Jimmy Santos. Sa area po na yan. Nakikita ka nila? Actually, hindi po kasi nasa admin office po ako. Office work. Opo, bali, security guard, aka receptionist. Yes, Okay. And right now, you're working here in the school, no? Yes po. Diba? Bantay ka sa school. Kailan ka pa rito? It's been how many months na rin po? Na-assign ka ba sa mga bangko, mga gano'n? O kaya mga delikadong trabaho? Ay, di po. Sa last na ginitihan ko po, yun, medyo nagkaroon po ng eksena. Ano? Ano nangyari? Yun nga po, hindi po yata nakayanan ng bata. From 5th floor is lumundag po siya. Lumundag? Yes po. Nasaan ka nun? Naka-assign po ako sa back gate. Tapos? Ay, side gate po. So, yung nangyari po yun is nasa front gate po yung mga tao sa kabilang building. Ano nangyari sa'yo? Po, lahat po na-shock. Tapos nataranta po yung mga estudyante, which is kami naman po bilang gwardiya is kailangan kalmado. So, we just assist the students calmly that the school day is gonna be canceled and they had to go home. So, medyo na-traumatize yung iba. Ganun. So, you still have to assist them. Traumatized ka rin? Expected mo na po kasi yung ganun pag pumasok ka ng security. Expected mo na yung may mga incidents ka na mararanasan. Actual na mangyayari. So, kalmado lang din po. Pero of course, kung ang wish mo syempre, na ligtas mo yung bata. Yes po. Diba? Bilang isang gwardiya.
Yun lang ang pinaka masasabi nating medyo delikadong parang delikadong pangyayari sa buhay mo. Meron ka bang meron ka bang gustong hilingin sa yung paglapit sa amin? Siguro yung makapag lang po ng motor para pagka na-duty po sa ibang area. Oo. Kasi kadalasan po kasi hindi lang po isa yung pinopostingan. So gusto mo magkaroon ka ng Sarili pong service. gusto mo magkaroon ng sariling service? Yes. Motorsiklo ba gusto mo? Opo, kasi pagka pwede na pong lagyan ng sidecar yun pagka wala na po ako sa Yan sa likod. Ganyan ba gusto mo? Kahit po, basta may service lang po. Talaga? Opo. Ayan, sa'yo na yan. Ay! Congrats! Regalo ko sa'yo. Ay! Hindi niyo mo yan! Oh my God! Brand new na motorsiklo. Para sa'yo. Sa akin talaga to. Sa'yo! Sige, magagamit mo na yan. Oh my God! Ito naman ang dream nyo, di ba? Magkaroon kayo ng service. Ayan, may free na helmet, may free registration na, wala ka nang iintindihin. May lisensya ka naman siguro. Asawa ko po Kasi meron. yung husband mo, may Oh my God! Thank you po. Thank you so much. Tutuba ako. Ano to, simula ito ng journey ni Bridget para sa isang panibagong buhay, pagharap sa hamon ng buhay. Kasama mo kami ron. Thank you po. Thank you. Marunong ka ba magmotor? Dati po, kasi nagka-phobia. Pero yung asawa ko po yung magdadrive. Maraming salamat, sir. Yung surprise. Hindi ka akalain. Hindi ka mag-get over, ha? Yes po. Salamat, sir. Dati po kasing magkakaibigan lang po kami. Tapos hanggang sa, yun nga po, nung paglabas ko po is, parang nakita ko po siya sa Facebook habang nag-scroll po. And then, nagulat na lang po ako, siya po yung nag-add sa akin. Tapos yun, nagka-get together again. And dun na po nag-umpisa yung story. Pero security guard din siya, ha? Yes po. Oo. Bali sa agency naman po ng kapatid ko, doon ko po siya pinasok. Ako po yung nagpasok sa kanya para magkaroon po siya ng experience of being a security guard. Kamusta naman siya bilang isang partner? Sobrang masasabi ko, nasa kanya na lahat in one package. Nandun na yung napaka-loving husband niya. Yung hindi ko na-experience sa first husband ko, excuse na lang sa kanya. Pero, as in, hindi siya ganon. Never dumugpa yung kamay niya sa akin. Hanggat maaari, pag alam niya nang galit na ako, siya mismo gagawa ng paraan para kumalma ako, maging okay ako. Binibilan ako ng roses pag alam niya may galit na ako sa kanya. Uuwi siya may roses. Sweet, ha? Yung mga ganun po. Opo, ganun po siya. And every mansary, di na dapat sinaselebrate, pero mansary talaga alam na alam niya. Oo, napakaswerte mo naman. Yes, po. At swerte rin naman Super. siya sa'yo. Yes, Siyempre, di ba? Wala kayong planong magpakasal balang araw? Yun po, sa ngayon nag-iipon nga po dapat kami para sa, kahit sa West lang po, makapagpakasal kami. Kasi single po ako sa status ko, kahit siya ganun din. First husband and first wife po kami yan. Pero dahil American citizen ka, may chance ka pa na bumalik sa US. If Yes, ever na hindi o maging challenging ang life mo rin sa Pilipinas, pwede pa rin namang maging alternative yung pagbalik mo ng US para doon ka magsimula ng panibagong buhay. Yes, sir. Kung ako lang naman po yung masusunod, okay lang naman po sana na bumalik. Kaso, big problem po kasi is yung back to step 1. Ando na yung wala kang bahay, wala kang trabaho, wala kang pera, wala kang kahit ano. So it's like just coming out of a shell, like you were just back from the jail and coming out with nothing. Unlike here,
alam mo na po yung pasikot-sikot ng buhay na madiskarte, kung ano yung pwede mong gawin, kahit pumunta ka lang sa kapitbahay, umutang ka, pwede. Sa Amerika kasi, sir, di naman po pwede. Totoo. Opo, kaya yun nga po, magiging big struggle po. Anyway, I'm happy for you na nagsisimula ka na ng panibagong buhay. At ano naman ang pakiramdam na ikaw ay may bago na sasakyan? Magkano yung feeling, iba? Nanginginig pa rin ako. Nanginginig pa rin ako. Thank you so much. Thank you po talaga. Malaking bagay na po sa amin na may service po kami kasi especially sa expenses, everyday expenses is masyadong mahal po. Lalo na yung bigas, magkano na po sang panahon ngayon. Kaya wala po talaga natitira sa sahod namin. Dalawa na po kami nagtatrabaho, nagbabayad pa po ng bahay. So, malaking bagay po talaga. So natutuwa naman na kami, at least ay nakatulong kami sa iyong journey tungo sa pagbabago ng buhay, pagharap sa mga hamon ng buhay, and hopefully ay mas lalo pang maging maunlad ang buhay nyo sa mga darating na panahon. Yes po, thank you po. Congrats ha! Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Congrats. Pinagdadaanan pero ilalaban para sa mga anak.